Si Chimmy, na may bahagyang pamumula sa pisngi at banayad ng ngiti, ay inayos ang kanyang scarf sa gitna ng malamig na hangin. Ngunit may isang tahimik na katotohanan, si Chimmy ay hindi kailanman naging aking ideal na tao. Nanatiling nakabitin ng isang tanong. Sa huli, kompromiso lang ba ang napala sa panandali ang kabataang ito? Habang masinusuri niya ang revelasyong iyon, napagtanto niyang pareho silang nasa iisang sitwasyon. May pilit na ngiti at bahagyang pamumula sa pisngi, tahimik niyang inamin. At para kay Chimmy, hindi rin ako ang kanyang ideal na tao. Sa sandaling iyon, nabasag ang ilusyon ng isang perpektong fairytale romance, pinalitan ng mas mabigat ngunit mas makatutuhanang katotohanan. Mariin niyang kinuyam ang kanyang kamao, nanginginig sa halo ng pag-aalinlangan at determinasyon. At kahit ganoon, sa ilalim ng malambot na lilim ng isang puno sa parke, magkatabing nakaupo ang dalawa sa isang bangko. Magana nagdikit ang kanilang mga kamay habang pinagmamasdan nila ang isa't isa, nagbabahagi ng init sa gitna ng malamig na hangin. Kasabay nito, maririnig ang isang malungkot na boses. Noong mga panahong iyon, masaya ang bawat araw. Ngunit ang inosenteng saya ng kabataan ay hindi nananatiling ganoon habang buhay. Lumipas ang panahon, at makalipas ang 6 na taon, naglaho na ang mala-watercolor na mga araw ng kanilang kabataan. Magkasama na silang nakatira sa iisang bahay, ngunit ang kanilang pang-araw-araw na buhay ay malayo sa dati nilang pangarap. Lahat ng mga kinikimkim nilang reklamo at pagkadismaya sa isa't isa ay unti-unti nang sumasabog. Nakatayo sa may pintuan, halos mapuno sa inis, malakas na sigaw niya. Hoy, Kentaro! Galit niyang itinuro ang banyo. Bakit basang-basa na naman? Anong ginawa mo? Nagpaligo ka ba ng aso dyan? Kung gagamit ka ng lababo, panasan mo naman pagkatapos. Samantala, nakahilata lang si Kentaro sa sofa, may tuwalya sa balikat habang abalang nakatingin sa kanyang cellphone. Halatang sawa na sa sermon, napabuntong hininga siya at kinamot ang ulo. Hay nako, pwede bang tumahimik ka muna? Sa puntong iyon, tuluyan ang naglaho ang romantikong ideal ng kanilang kabataan, napalitan ng magulo, maingay, at napakatutuhanang realidad ng pagsasama. Lalong umiinit ang pagtatalo. Napatingin si Kentaro sa orasan, halatang nauubos na ang pasensya niya. Mas importante, dapat umaalis na tayo ngayon. Hindi ka pa rin ready? Tinalikuran siya ng babae habang nagmamadaling maghanap sa paligid. Sandali lang, hindi ko mahanap yung isa kong paboritong earrings. Agad namang sumabog si Kentaro. Ano ba naman yan? Tumahimik ka nga, balik niya, sabay lingon sa balikat. Hindi tulad ng isang asong kilala ko, may pakialam ako sa itsura ko. Lalong lumubog si Kentaro sa sofa at napabuntong hininga ng malalim. Diyos ko naman, parang may pake kung anong earrings ang isuot mo. Kakain lang naman tayo sa kainan sa kanto. Para saan pa yung todo bihis? Ang babaw naman nun. Sa gitna ng silid, biglang natigilan ang babae. Nanatiling nakabitin sa hangin ang mga salita ni Kentaro. Tahimik siyang nakatitig sa harapan, mahigpit ang ekspresyon habang unti-unting namumuo ang sama ng loob sa kanyang dibdib. Napahikab ng malaki si Kentaro habang nakahilata pa rin sa sofa. Bigla na lamang umalingaw-ngaw sa apartment ang matinis na kotse ng lock kasunod ang malakas na pagsara ng pinto. Napakurap siya at napalingon. Agad siyang lumabas ng bahay at tumakbo papunta sa kalsada. Doon niya nakita si Chimmy na mabilis nang nagbibisikleta palayo. Napatigil siya sa gulat. What? Hoy, sandali, saan ka pupunta? Ngunit walang kahit anong sagot mula kay Chimmy. Tuloy-tuloy lang siya sa pagpedal, palayo ng palayo. Nagmadaling sumigaw si Kentaro sa gitna ng kalsada. Hoy, Chimmy, huwag mo naman akong i-ignore. Paano na yung reservation natin? Pero tanging hangin lang ang sumagot sa kanya. Habang papalayo ng papalayo si Chimmy, tuluyan ding gumuho ang kanilang mga plano kasabay ng manipis na pasensyang matagal ng pilit na kumakapit. Naiwang mag-isa si Kentaro sa tahimik na kalsada, mistulang isang maliit na tuldok sa gitna ng malawak na daan. Ang pagkalito niya ay mabilis na napalitan ng matinding galit. Kumunat ang kanyang noo, halos umumbok ang mga ugat sa sobrang inis habang sumisigaw siya sa buong lakas ng boses. Ano bang problema niya? Makalipas ang ilang sandali, welcome. Umalingaw-ngaw ang masiglang bati sa labas ng Harmony Mart. Sa loob ng convenience store, magalang na tumunog ang automated register. Thank you very much. Bitbit ang isang plastic bag, padabog na umalis si Kentaro sa counter. Galit niyang kinamot ang magulo niyang buhok habang mabibigat ang bawat hakbang palabas ng tindahan. Pagbalik sa bahay, isang malakas na thump ang umalingaw-ngaw ng padabog na ibagsak ni Kentaro ang isang lata ng alak sa mesa. Upang mailabas ang inis, nagkulong siya sa harap ng computer at nagpakalunod sa walang saysay na pagbabrowse sa internet, sunod-sunod ang pag-click ng mouse. Are you kidding me? Ang kalokohan naman nito, galit niyang bulalas sa screen.
Humigop siya ng malaki mula sa lata bago napabuntong hininga. Ano na naman bang nangyari? Ano bang ikinagalit niya? Yung tungkol ba sa suot niya? Dahil ba binara ko yung outfit niya? Napabalik sa isip niya ang maraming pagkakataong siya naman ang pinapuna. Ano ba yung suot mo? Ang badoy ng t-shirt mo. Ilang beses na niyang narinig ang mga salitang iyon mula kay Chimmy. Kapag damit niya ang pinag-uusapan, walang pagdadalawang isip itong pintasan siya. Pero kapag ako ang nagbiro tungkol sa suot niya, galit agad? Naalala rin niya ang mga bihirang pagkakataong sinusubukan niyang maging mabait. Kahit nga pinupuri ko minsan yung outfit niya, sasabihin lang niya, tigilan mo nga ako sa kakatingin. Ang creepy mo. Napasandal si Kentaro sa kanyang upuan habang dahan-daang naglalabas ng pagod na buntong hininga. Unti-unting nawala ang galit sa kanyang mukha, napalitan ng tahimik na pagninilay. Ako at si Chimmy, naglakbay ang isip niya pabalik sa nakaraan. Bumalik sa alaala niya ang mga araw ng kanilang kabataan, ang maiinit na hapon, ang mga kalsadang sabay nilang tinatakbo, at ang panahong wala pa silang iniisip kundi magsaya. Magkababata na kami simula pa noong maliit kami. Magkasama silang lumaki. Naalala niya ang mga pag-uwi nila mula sa eskwela, ang mga simpleng kwentuhan, at ang pagiging komportable nila sa presensya ng isa't isa. Palagi lang naming tinitingnan ang isa't isa bilang magkaibigan, pero, sa kung anong dahilan, nauwi rin kami sa pagiging magkarelasyon. Ngunit kahit naging sila, hindi naman talaga nagbago ang pundasyon ng relasyon nila. Hindi naman kami nagkaroon ng matinding lovey-dovey phase. Parang natural lang ang paglipat nila mula sa pagiging magkaibigan tungo sa pagiging magkasintahan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring nagbago ang lahat. At bago ko na malayan, naging magpartner kaming halos 5 beses sa isang linggo kung mag-away. Naalala niya kung gaano na sila kalayo sa isa't isa ngayon, nakatalikod, tahimik, at tila wala ng koneksyon. Tahimik na nakatitig si Kentaro sa loob ng silid habang muling humihigop ng kanyang inumin. Ang dami kong hindi gusto kay Chimmy. Pero hindi naman sapat para makipaghiwalay ako sa kanya. Sanay na siya sa paulit-ulit nilang alitan kaya hindi na niya ito gaanong pinapansin. Inisip ko na lang na normal lang siguro yon at nagpatuloy na lang ako hanggang ngayon. Napadako ang tingin niya sa monitor ng computer kung saan tahimik na tumatakbo ang isang video sa YouTube sa background. Pero bigla akong napaisip. Nawala ang casual niyang ekspresyon habang may isang mabigat na tanong na unti-unting nabuo sa kanyang isip. Kung ang naging girlfriend ko ay yung talagang ideal na tao para sa akin, ano kaya ang buhay ko ngayon? Nanatili ang katahimikan sa silid habang iniisip niya ang posibilidad na iyon. At saka, hello! Isang biglaang boses ang sumaire sa katahimikan, dahilan para mapatingin siya agad sa gulat. Napakurap si Kentaro sa labis na pagkalito. Sa monitor niya, isang magandang babae na may matamis na ngiti ang direktang nakatingin sa kanya mula sa isang tila silid tulugan. Ako, ang ideal person mo, masigla nitong pahayag. Makalipas ang ilang segundo, saka lamang naunawaan ni Kentaro ang nangyayari. Gets. Advertisement lang pala. Sa gilid ng video player, isang mensahe ang kapansin-pansing nakalagay. Don't skip me. Biglang naging mas makulay at engrandi ang presentasyon. Napalibutan ng mga lumulutang na puso ang screen habang isang masiglang boses ang nagpakilala sa produkto. Kami ang dream partner. Kino-customize namin ang aming high-performance androids para maging iyong sariling ideal person. Lumabas sa screen ang iba't ibang customization options, mga pagpipilian para sa mukha, buhok, at katawan ng android. Pagkatapos ay dumating ang nakakaakit na alok. Sa halagang 10,000 yen kada buwan, maaari mong iuwi ang iyong ideal partner bilang iyong kasintahan sa pamamagitan ng aming subscription service. Kasunod nito, ipinakita ang larawan ng isang masayang magkasintahan na mahigpit na magkayakap. Isang eksenang tila kabaligtaran ng magulong relasyon na kakagaling lang ni Kentaro. Napangisi si Kentaro at napatawa ng mapang-asar. Napasandal siya sa upuan at walang pakundangang iwinagayway ang kamay. Kalokohan. Gagawin talaga ng mga kumpanya ang lahat para lang makakubre ng pera ngayon. Bigyan niyo nga ako ng break. Ngunit sa kabila ng pagdududa, nanaig pa rin ang kanyang kuryosidad. Napababa ang tingin niya sa seksyon ng mga review. Halos puro positibo ang mga komento. May mga user na nagsasabing, solid talaga, habang ang iba naman ay nagpupuri rito bilang, sobrang galing. May isa pang review na nagsabing nagkaroon siya ng girlfriend sa unang pagkakataon sa buhay dahil sa serbisyo. Kahit ang isang maingat na 2-star review ay umaming bago pa lamang ang serbisyo kaya marami pang hindi nasusubukan. Biglang may makulay na promo banner na lumitaw sa screen. Ang magandang Android model ay bumuo ng puso gamit ang kanyang mga kamay habang nakasulat. I'll be waiting for you heart. Natigilan si Kentaro.
Nakahinto ang lata ng inumin sa tapat ng kanyang labi habang dahan-daang lumaki ang kanyang mga mata. First month. Free. Malaking nakasulat sa screen. First month free promotion now running. Unti-unting namula ang kanyang mukha. Hindi niya maiwasang maalala ang nangyari kanina, si Chimmy na walang lingon-lingon na nagbibisikleta palayo sa kanya. Ang problema kasi kay Chimmy. Sa sandaling iyon, nagsimulang mabuo ang pagdududa sa kanyang isipan. Biglang may naalala si Kentaro. Kapag talagang galit sa akin si Chimmy, umuuwi siya sa bahay ng mga magulang niya at hindi nagpapakita ng halos 2 linggo. Unti-unting lumawak ang ngiti sa kanyang mukha habang pinagdurugtong-dugtong niya ang sitwasyon. Ibig sabihin, bahagya siyang namula. Simula ngayon, solo ko muna ang bahay na to sa loob ng ilang linggo. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Mahigpit niyang hinawakan ang mouse. At sa isang pindot, nagawa na niya ang desisyon. Agad na napuno ng sunod-sunod na tunog ng pag-click ang tahimik na apartment. Sa loob ng madilim na silid, nakatutok si Kentaro sa kanyang computer habang tinatapos ang isang desisyong hindi na niya mababawi. Samantala, maliwanag pa rin ang sikat ng araw sa labas ng gusali, tila walang kamalay-malay sa pagbabagong nagsisimula sa loob nito. Opisyal nang sinasamantala ni Kentaro ang kanyang pansamantalang kalayaan. Nakatayo sa may bungad ang isang napakagandang dalaga. Ang mahaba niyang itim na buhok ay bumabagay sa kanyang maliwanag at masayahing ngiti. Nakasuot siya ng crop top, high-waisted shorts, at isang choker na lalo pang nagbigay sa kanya ng masigla at kaakit-akit na aura, mistulang perpektong representasyon ng isang ideal person. May ningning sa mga mata at malawak na ngiti, masigla siyang humakbang papasok. Good morning. Napatras si Kentaro sa sobrang gulat, halos malaglag ang kanyang panga. Kumapit siya sa dingding ng hallway habang hindi makapaniwalang nakatitig sa babaeng nasa harapan niya. Ho, ano? Samantala, nakangiting nakatingin sa kanya ang dalaga, punong-puno ng sigla at kasiyahan. Ikaw si Kentaro Yoshioka, tama ba? Masigla siyang yumuko bilang pagbati. Ako si Lily Hirosaki. Ipinadala ko ng Dream Partner Company. Halos hindi pa rin maproseso ni Kentaro ang nangyayari. Oo, tama. Agad namang nagpalakpak si Lily sa tuwa. Mabuti naman. Pinilit ni Kentaro na habulin ang takbo ng sitwasyon habang kinakabahan. Hindi ba masyadong mabilis? Kahapon ko lang yata yun in order. Masaya namang tumango si Lily. Oo. Kapag wala kayong ibang piniling option, nakaset talaga sa express delivery ang serbisyo namin. Lalong napawisan si Kentaro. Nakatayo lamang siya sa may pintuan, tulala habang pinoproseso ang lahat ng nangyayari. Isang patak ng pawis ang dumaloy sa kanyang pisngi habang tahimik siyang napabulong. Ano ba to? Parang imposible naman. Dumating na ang kanyang order ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Pagkapasok sa apartment, magalang na umupo si Lily sa sofa at nakangiting nagsabi. Patawad po sa pag-abala. Samantala, nanatiling nakatayo si Kentaro malapit sa kitchen counter, tila nanigas sa kinatatayuan habang hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Nagkakagulo ang mga iniisip niya. Seryoso ba to? Totoo ba talaga to? Talagang dumating siya. Napailing siya. Well, ako naman ang order kaya natural lang na dumating siya, pero grabe naman. Habang mas pinagmamasdan niya si Lily, unti-unting bumalik sa kanya ang alaala ng gabing ginawa niya ang order. Oo nga't medyo lasing ako noon at hinayaan kong manaig ang mga gusto ko habang sineset up ko siya, pero parang samobra yata ako. Napakapit siya sa noo. Ano bang iniisip ko nung mga oras na yun? Doon niya napagtanto na maaaring nas agad niya ang mga setting sa paggawa ng kanyang ideal partner. Napansin ni Lily ang matagal niyang pagtitig at bahagyang ikan-iling ang ulo. Nag-alinlangan si Kentaro bago dahan-daang lumapit sa sala, hawak ang isang tasa. Yung beauty mark sa pisngi mo, ako ba ang naglagay niyan sa settings? Agad na lumiwanag ang mukha ni Lily. Ito ba? Masaya niyang tugon habang itinuro ang kanyang pisngi. Masiglang itinuro ni Lily ang maliit na marka sa ibaba ng kanyang labi. Ito ang reset button ko. Agad namang napawisan si Kentaro sa gulat. Reset button? Ano? Nakaupo pa rin sa sofa si Lily habang masaya niyang ipinapaliwanag. Kapag gusto mong i-shutdown ang Android mo o baguhin ulit ang settings niya, pindutin mo lang ito. Natitig lang si Kentaro sa kanya ng may halong pagod at pagkalito. Ano ka ba? Parang virtual pet lang. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Lily. Tahimik niyang pinagmasdan si Kentaro, napansin ang paninigas ng kilos at ang kakaibang pagkailang nito. By the way, bahagya niyang ikan-iling ang ulo. Kanina ka pa parang kinakabahan. May problema ba? Parang kinuryente si Kentaro. Agad na namula ang kanyang mukha. Mabilis niyang iwinagayway ang mga kamay bilang pagtanggi.
Wala naman. Ayos lang ako. Ngunit sa loob-loob niya, tuluyan ang nagkakagulo ang kanyang isip. Paano ko sasabihin na sobrang ganda mo kaya hindi ako makapag-isip ng maayos? Hindi naman naloko si Lily sa kanyang desperadong pagdadahilan. Dahan-dahan siyang yumuko pasulong at inunat ang kanyang mga kamay patungo sa kanya. May gusto kang sabihin na hindi mo masabi, tama ba? Bago pa man makapagprotesta si Kentaro, bigla siyang niyakap ni Lily at marahang isinandal ang ulo nito sa kanyang dibdib. May banayad ng ngiti sa labi, mahina niyang bulong. Okay lang yan. Tuluyang nanigas si Kentaro. Nanlaki ang kanyang mga mata habang hindi malaman kung paano magre-react sa biglaang pangyayari. Sa isip niya, isang sigaw lang ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Walang kahit anong okay dito. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anong ginagawa mo? Bahagyang umurong si Lily at agad nang ngumiti. Sorry kung nabigla kita. Masaya niyang ikinumpas ang mga kamay. Mukha ka kasing may mabigat na iniisip kaya hindi ko napigil ang yakapin ka. Lalo pang natarante si Kentaro. Grabe naman. Pakiramdam niya ay tuluyan ng tumigil sa paggana ang kanyang utak. Desperado siyang naghanap ng paraan para makatakas sa nakakailang na sitwasyon. Sakto namang napatingin siya sa wall clock. Bigla siyang napatayo. Nako, ang late na pala. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Agad namang tumango si Lily. Okay, ingat ka sa pagpasok, masigla niyang sagot habang kumakaway. Halos patakbong lumabas ng bahay si Kentaro na parang may humahabol sa kanya. Ang matinding pagkataranta niya kanina ay tila naglaho na parang bula, napalitan ng purong kasiyahan. Habang mabilis na tumatakbo papunta sa trabaho, itinaas ni Kentaro ang kanyang kamao at masayang sumigaw. Ang galing ng dream partner. Ang galing ni Lily Hirosaki. Humahampas ang kanyang briefcase sa bawat hakbang habang may isang bagay na biglang tumama sa kanyang isipan. Kailan ba huling beses na ganito kabilis ang tibok ng puso ko? Sa loob lamang ng isang umaga, parang nawala ang lahat ng pagod at pagkasawa na matagal niyang dala. At ganoon lang, lumipas ang buong araw. Unti-unting lumubog ang araw sa likod ng apartment complex habang tahimik na dumidilim ang paligid. Pagdating sa bahay, binuksan ni Kentaro ang pinto at hinubad ang kanyang sapatos sa may entrada. Inaasahan niyang sasalubong sa kanya ang karaniwang tahimik at walang lamang bahay. Ngunit pagpasok niya sa loob, bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Sa kusina, sa ilalim ng mainit na liwanag ng ilaw, nakatayo si Lily. May suot itong apron habang marahang hinahalo ang kumukulong pagkain sa kalan. Nang mapansin siya nito, agad siyang nilinggan at sinalubong ng isang banayad at nakakaaliw ng ngiti. Sa mesa ay nakahain na ang isang bagong lutong pagkain, tila hinihintay lamang ang kanyang pag-uwi. Hindi makapagsalita si Kentaro. Tahimik lamang siyang nakatitig sa eksenang nasa harapan niya. Nagsimula na ang masasayang araw ko kasama ang aking ideal person. Tuluyang nagbago ang buhay ni Kentaro. Maging sa simpleng pamamasyal sa aquarium o sa tahimik na pag-upo nilang magkatabi sa isang kafe na tanaw ang lungsod, isang kakaibang kapayapaan ang palaging bumabalot sa kanya. Nakakagulat, pero halos lahat ng ginagawa niya, sobrang komportable para sa akin. Pag-uwi sa bahay, masaya niyang kinakain ang mga lutong pagkain ni Lily habang ito'y nakatingin sa kanya ng may banayad na pag-aalaga. Sa tuwing nakikita niya itong tumatawa ng masaya sa kabilang bahagi ng mesa, unti-unting napupuno ang kanyang puso ng katahimikan. At naramdaman ko ang klase ng kasiyahang hindi ko pa naranasan noon. Ngunit ang tunay na pagsubok ng perpektong relasyong ito ay dumarating sa mga tahimik nilang gabi. Habang nakaupo sa sahig ng sala, nagkaroon si Kentaro ng pagkakataong gawin ang bagay na hindi niya halos magawa kay Chimi, ang maglabas ng sama ng loob ng walang pag-aalinlangan. Alam mo, siya mismo kung makapagkalat kung saan-saan. Pero kapag ibang tao ang gumawa, sobrang nagagalit siya. Nakakapagod na talaga. Sa halip na makipagtalo o kontrahin siya, buong atensyon na nakinig si Lily. Talaga, ang hirap naman yan. Walang paghusga, walang pagtutol, walang argumento. Ngumiti lamang siya ng may taos-pusong pag-unawa. Pero kung talagang nahihirapan ka na, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam ni Kentaro ay may taong tunay na nakikinig sa kanya. Nanatiling mabigat ang katahimikan matapos ang sinabi ni Lily. Bakit hindi mo nalang hiwalayan si Chimi? Napalingon si Kentaro sa ibang direksyon habang pilit na iniiwasan ang tanong. Kinamot niya ang kanyang pisngi at alang-inang ngumiti. Ano kasi, medyo komplikado. Ngunit bago pa lumalim ang usapan, isang biglaang tunog ang sumairas sa tensyon. Napakurap si Kentaro. Sa kanyang gulat, nakita niyang casual na nagbukas si Lily ng isang lata ng highball. Nanlaki ang kanyang mga mata habang walang pag-aalinlangang ininom ni Lily ang laman nito. Hoy, sandali, okay lang bang uminom ka ng alak?
Masiglang ngumiti si Lily at itinaas ang lata. High-performance Android ako, alam mo. Ngunit tila may malaking depekto ang high-performance na yon. Ilang segundo lang ang lumipas, agad na namula ang kanyang mukha. Konting alak lang, walang problema, sablay niyang sambit. Agad na napaturo si Kentaro sa kanya. Lasing ka na agad? At parang may pinindot na maling switch. Medyo nahihilo na ako. Dahan-daang napatigilid si Lily. Hoy, tuluyan siyang bumagsak. Nagmadaling sumugod si Kentaro at sinalo siya bago pa tuluyang tumama sa sahig. Buong bigat ni Lily ang bumagsak sa kanya. Hingal na hingal siyang pilit na sumusuporta sa kanilang dalawa. Hindi kita kayang buhati ng ganito katagal. Ang muntik na nilang pagbagsak sa sala ay nauwi sa isang mas lalong nakakagulat na sitwasyon. Sa halip na bumagsak sa sahig, napahiga si Kentaro ng patalikod habang si Lily ay bumagsak mismo sa ibabaw niya. Dahil sa epekto ng alak, nakapikit pa rin ito at halatang nawawala sa balanse. Nanigas si Kentaro sa gulat. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pilit niyang pinoproseso ang nangyayari. Makalipas ang ilang segundo, dahan-daang nagmulat si Lily. Kentaro, mahinang tawag niya habang nakatingin sa kanya. Ngunit bago pa lumala ang pagkaasiwa ng sitwasyon, may biglang kakaibang sensasyon na dumaan sa kanyang katawan. Ouch! Napasigaw si Kentaro at agad na napatalon palayo. Pawis na pawis niyang hinawakan ng likod ng kanyang leeg. Ano yun? May tumusok yata sa likod ko. Mabilis niyang kinapa ang kanyang kwelyo habang may naririnig na kakaibang tunog mula rito. Tulala pa rin si Kentaro matapos ang biglaang kirot sa likod ng kanyang leeg. Nakahiga sa sahig, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at tiningnan ang maliit na bagay na tumusok sa kanya. Nang tingnan niyang mabuti ang bagay sa pagitan ng kanyang mga daliri, napakurap siya. Isa lamang itong maliit na earrings na may kumikislap na bato. At sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang eksena kanina. Hindi ko mahanap yung isa kong paboritong earrings. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa kanyang dibdib. Ang earrings na hawak niya ngayon ay walang iba kundi ang nawawalang earrings ni Chimmy. Mabigat ang katahimikan sa loob ng sala. Nakaupo sa sahig si Kentaro sa tabi ng mababang mesa, halatang may malalim na iniisip. Bahagya siyang napayuko bago mahina na lamang na bumaantong hininga. Napansin agad ni Lily ang pagbabago sa kanyang ekspresyon at dahan-daang lumapit. May problema ba? Malumanay nitong tanong. Nag-alangan si Kentaro. Hindi ko rin alam. Pilitan niyang hinanap ang tamang salita ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla siyang nakaramdam ng pagkailang. Biglang lumiwanag ang mukha ni Lily, tila may naisip. Agad niyang hinawakan ang braso ni Kentaro at diretsyong tumingin sa kanya. Sandali, parang may napagtanto siya. Nag-aalala ka bang maituturing itong pagtataksil? Natigilan si Kentaro, ngunit agad namang umiling si Lily na may masayang ngiti. Okay lang iyon. Isa lang naman akong android. Hindi ako sakop ng mga bagay na karaniwang iniisip ng mga tao tungkol sa mga relasyon. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mas maliwanag na para bang gusto niyang tuluyang alisin ang pag-aalinlangan ni Kentaro. Kung ganoon, magsimula na lang tayo ulit mula sa simula. Masaya niyang binanggit ang pangalan nito. Kentaro, ang katawan ko ay sa iyo lang, gawin mo ang gusto mo rito. Ngunit sa halip na gama ng pakiramdam niya, lalo lamang nanahimik si Kentaro. Napatingin siya sa mga walang lamang lata ng highball na nakakalat sa mesa. At doon niya unti-unting napagtanto ang isang bagay. Oo, totoo na nakakaramdam siya ng guilt para kay Chimmy. Pero hindi iyon ang buong dahilan. May iba pa. May isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya. At habang tinitingnan niya si Lily, lalo niyang naramdaman ang kakaibang lamig na hindi niya maipaliwanag. Lumipas ang mga araw. Patuloy na naging perpektong partner si Lily. Kapag nagrereklamo siya tungkol sa trabaho, agad itong sasang-ayon. Grabe naman ang boss mo. Nagalit dahil lang sa maliit na pagkakamali. Kawawa ka naman, Kentaro. Kapag oras na ng hapunan, masaya itong magluluto. Omurice ang gagawin ko ngayong gabi. Magpahinga ka na lang, Kentaro. Ako na rin ang maghuhugas ng pinggan. Kapag tambak ang gawaing bahay, agad itong kikilos ng walang reklamo. Ako na sa paglalaba at paglilinis. Relax ka lang, okay? Tahimik na nakatitig si Kentaro sa kawalan habang unti-unting lumilinaw sa kanya ang katotohanan. Palagi akong kinakampihan ni Lily. Palagi siyang nag-a-adjust para sa akin. At pinapatawad niya ako sa lahat ng bagay. Kung tutuusin, nasa kanya na ang lahat ng hinanap niya noon. Lahat ng gusto niya sa isang partner. Lahat ng katangiang minsan niyang inisip na perpekto. Siya talaga ang ideal person ko. Sa lahat ng aspeto, siya ang eksaktong larawan ng pinakamahusay na girlfriend na maiisip ko. Upang makapag-isip ng maayos, yumuko siya sa may entrada at nagsimulang atali ang kanyang mga sapatos. Napansin siya ni Lily at lumapit na may magaan ng ngiti.
Oh, lalabas ka ba? Oo, sagot ni Kentaro. Maglalakad-lakad lang siguro. Agad namang nag-alok si Lily. Sasamahan kita? Saglit siyang natigilan bago sumulyap sa likuran. Huwag na. Gusto ko munang mapag-isa. Sa isang normal na relasyon, maaaring may pagtatampo. Maaaring may tanong. Maaaring may kaunting pagkadismaya. Ngunit wala ni isa sa mga iyon kay Lily. Agad siyang ngumiti ng maliwanag na parang walang nangyari. Ganun ba? Bahagya siyang tumango. Sige, mag-ingat ka, okay? Mag-isang naglalakad si Kentaro sa kalsada, ngunit hindi pa rin mawala ang bigat sa kanyang dibdib. Pero bakit? Bakit parang napakawalang laman ng pakiramdam ko? Napanginig siya nang dumaan ng malamig na hangin. Lumamig bigla, at agad niyang naalala si Chimi. Kapag malamig, namumula agad ang ilong niya. Napangiti siya ng bahagya. Naalala niya kung paano niya ito inaasar noon. Kapag bad mood si Chimi, siguradong sisigawan siya nito. Pero kapag good mood naman, unti-unting bumalik sa isip ni Kentaro ang mga alaala nila ni Chimi at kasama nito ay nawala rin ang kakaibang kawalan na matagal niyang nararamdaman. Naalala niya kung paano ito lumalambot pagkatapos ng isang away. Tapos ngingiti siya ng nahihiya, parang walang enerhiya pero ang cute tingnan. Sa gitna ng malamig na hangin, napatingala si Kentaro sa langit at kusang napangiti. Hindi niya may kakaila ang pagkakaiba. Kahit gaano pa kaperpekto ang mga ngiti ni Lily, hindi nito kayang pantayan ang mga tunay at natural na emosyon ni Chimi, mga damdaming nabuo sa mahabang panahong magkasama sila. Napatingin siya sa malapit na orasan sa kalsada. Oh, man. Sa wakas, malinaw na sa kanya ang lahat. Ang 2 linggong katahimikan na dati niyang inaasam ay hindi na mukhang pahinga. Isa na lamang itong paghihintay bago niya maitama ang relasyon na tunay na mahalaga sa kanya. Mag-isang nakaupo si Kentaro sa isang park bench habang tahimik na pinagmamasdan ang paligid. Habang tumatagal, unti-unting bumabalik sa kanya ang mga alaala. Hindi pa rin pala nagbabago ang lugar na to. Napangiti siya ng bahagya habang inaalala ang mga panahong madalas silang tumambay rito ni Chimi para lang magpalipas ng oras. Ngunit biglang naputol ang kanyang pagninilay ng may pamilyar na boses na umalingaw-ngaw sa parke. Ilang beses ko bang sasabihin? Agad na nanlaki ang mga mata ni Kentaro. Sa kanyang gulat, nakita niya si Chimi na naglalakad sa di kalayuan, halatang iritado at pagod na pagod. Sinasabi ko nang hayaan mo akong maglakad mag-isa. Hindi mo kailangang sumunod sa akin, galit nitong sigaw. Ngunit ang lalaking kasama niya ay tila walang balak umatras. May kumpiyansang ngiti itong sumagot habang kumikislap pa ang kanyang napakadramatikong aura. Hinding-hindi kita hahayaang makaramdam ng pag-iisa. Lalong nainis si Chimi. Iyon nga ang punto na hindi mo maintindihan. Habang pinapanood ang kakaibang eksena mula sa kanyang upuan, napawisan ng malamig si Kentaro. Nakatulala lang siya sa nangyayari. Sakto namang napalingon si Chimi sa kanyang direksyon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Chimi, gulat na sigaw ni Kentaro. Kentaro, balik sigaw naman ito. Nabigla silang pareho. Upang mabasag ang nakakailang nakatahimikan, itinuro ni Kentaro ang lalaking nasa tabi ni Chimi. Sandali, bakit ka nandito? Hindi, kalimutan mo muna yon. Nanlaki ang kanyang mga mata habang unti-unting nabubuo ang hinala. Yung lalaking kasama mo, bigla siyang napasigaw. Dream partner siya, hindi ba? Halos malaglag ang panga niya. At grabe naman, ginawa mo pa talagang sobrang gwapo. Agad namang namula si Chimi hanggang tainga. Ano naman kung ganoon, depensa niya. Namumula sa hiya at galit si Chimi habang walang awang binubuking ni Kentaro ang pagiging hipokrite nito. Hindi ba't lagi mong sinasabi na mas attractive ang mga lalaking may kakaibang charm kaysa sa mga gwapo lang pang-aasar niya? Itinuro niya ang lalaking nasa tabi nito. Pero tingnan mo ngayon, katulad ka rin pala ng iba na nahuhumaling sa pogi. Tumahimik ka na nga, sigaw ni Chimi habang tinatakpan ng mukha sa sobrang kahihiyan. Sa isip niya, parang isa-isang nababasag ang mga prinsipyong matagal niyang ipinagmamalaki. Samantala, ang napakagwapong android sa tabi niya ay nananatiling kalmado. Bahagya nitong ikan-iling ang ulo. Pagkatapos ay dahan-daang napalingon kay Kentaro. I see. Tumilim ang kanyang tingin. Kung ganoon, ikaw pala si Kentaro. Isang hakbang ang kanyang inilapit. Ikaw ang kasalukuyang nobyo ni Princess Chimi. Biglang nanigas sina Kentaro at Chimi. Princess Chimi, sigaw ni Kentaro. Halos gusto nang maglaho ni Chimi sa kahihiyan. Malinaw na iyon ang pangalan na inilagay niya sa settings habang emosyonal at marahil ay hindi nag-iisip ng maayos. Tumayo ng tuwid ang android at itinuro si Kentaro. May malamig at seryoso itong ekspresyon habang nagsasalita. Humingi ka ng tawad kay Princess Chimi. Ngayon din. Tama na, Dylan, tarantang sigaw ni Chimi habang pilit siyang pinipigilan. Manahimik ka na lang.
Ngunit tila nakalock na ang pagiging overprotective ng android. Napatras naman si Kentaro sa takot. Hindi nga, Chimi, seryoso ka ba rito? Itinuro niya ang android habang halos mawala sa ayos. Hoy, tigilan mo nga ako sa pagtitig na yan. Sa puntong iyon, malinaw na sa kanilang dalawa ang isang bagay. Ang pagkakaroon ng perfect dream partner ay mas malaking sakit ng ulo kaysa sa inaasahan nila. Tuluyang natulala si Kentaro sa biglaang utos ni Dylan. Ha, mag-sorry. Halatang hindi siya makapaniwala sa narinig. Maging si Chimi ay napamulagat na lang habang unti-unti niyang napagtatanto na masyadong seryoso ang ginawa niyang dream partner. Walang emosyon na lumingon si Dylan kay Kentaro. Mula nang ma-assign ako kay Princess Chimi. Malamig ang kanyang boses. Hindi mabilang na reklamo tungkol sa iyo ang narinig ko. Unti-unting dumilim ang aura sa paligid niya. At bawat isa sa mga iyon ay hindi mapapatawad. Lalong napawisan si Kentaro. Paulit-ulit mong sinaktan ng damdamin ni Princess Chimi. Biglang nag-zoom ang eksena sa seryosong mukha ni Dylan. Isang nakakatakot na presensya ang tila bumalot sa paligid habang tumilim ang kanyang tingin. Galit ako sa iyo, Kentaro. Dahil sa paraan ng pananakit mo sa aking mahal na prinsesa. Isa na namang hakbang ang inilapit niya. Humingi ka ng tawad. Ngayon din. Kung hindi ko masasabi kung ano ang maaari kong gawin sa iyo. Halos mapatalon si Kentaro sa takot. Agad siyang napalingon kay Chimi. Hoy, gawan mo naman ang paraan ng lalaking ito. Ngunit si Chimi mismo ay nanigas na rin sa kinatatayuan. Natulala si Kentaro habang nakatingin kay Chimi. Ngunit sa halip na tumulong, umiwas lang ito ng tingin habang nakasimangot. Dahil doon, unti-unting napalitan ng inis ang takot ni Kentaro. Sa likuran nila, nakatayo si Dylan na parang bantay na handang sumunod sa anumang utos. Ngayon, malamig nitong sabi. Humingi ka ng tawad. As if agad na sagot ni Kentaro. Galit niyang itinuro si Chimi. Acts of folly, kapag nalalaman. Para namang wala siyang kasalanan. Lalo siyang nag-init. Hindi pwedeng puro pagkakamali ko lang ang nakikita ninyo. Ang dami rin niyang sablay. Ngunit bago pa niya matapos ang sinasabi, biglang dumilim ang ekspresyon ng gwapong android habang tumitindi ang kanyang nakakatakot na aura. Huwag mong itinuturo ang maruming daliring iyan kay Princess Chimi. Babala niya. At sa isang iglap, mabilis niyang sinunggaban ang kamay ni Kentaro. Bigla na lang may kamay na dumampi sa balikat ni Dylan. Napalingon siya, bahagyang nagulat. Pagharap niya, nakita niya ang isang babaeng may mahabang maitim na buhok na nakatayo sa likuran niya. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata. At sa isang iglap, nagdilim ang ekspresyon ng babae. Punong-puno ng galit ang kanyang mukha. Bago pa makapag-react ang sinuman. Isang napakalakas na suntok ang ramagasa diretso sa mukha ni Dylan. Dahil sa lakas ng tama, umugang ang buong paligid. Kasabay nito ang galit na sigaw ng babae. Tanggalin mo ang marurumi mong kamay kay Kentaro. Parang missile na lumipad si Dylan sa ere, ilang beses pang umikot bago bumagsak ng malakas sa semento. Dylan, sigaw ni Chimi habang halos mabunat ang buhok sa sobrang gulat. Samantala, bumagsak naman si Kentaro sa lupa at habol hiningang napatingala. Lily. Agad na bumalik ang masayahing ekspresyon ni Lily. Oh, Kentaro. Masaya niyang ipinakita ang kanyang smartwatch. Buti na lang at okay ka. Nakasync sa akin ang Apple Watch mo at may na-detect itong abnormal na tibok ng puso mo kaya agad akong pumunta rito. Napawisan si Kentaro. Serbisyo rin pala yan? Ngunit bago pa siya makabawi, mabilis na lumapit si Chimi. Namumula sa galit ang kanyang mukha habang nanginginig na itinuro si Kentaro. Ikaw. Napatingin siya kay Lily mula ulo hanggang paa. At lalo siyang nainis. Ikaw rin pala ay gumagamit ng dream partner. Napatras si Kentaro. Teka, Chimi. At pinili mo pa talagang sobrang ganda niya. Samantalang nakatayo lang si Lily sa ilalim ng sikat ng araw na parang inosenteng anghel. Ngayon naman, si Kentaro ang bumawi. Hindi ba't ikaw rin ang laging nagsasabi na? Ginaya niya ang boses ni Chimi. Kahit celebrity pa yan, kapag puro mukha lang ang puhunan, hindi ako naa-attract. Biglang bumalik sa isip ni Chimi ang mga dati niyang sinabi. Namula agad ang kanyang mukha. Ngunit hindi siya nagpadaig. Agad niyang itinuro si Kentaro. Pero isa ka ring ordinaryong lalaki na nahuhumaling sa magagandang babae. Tumahimik ka nga, sigaw ni Kentaro. Hindi ka rin naman naiiba. Habang patuloy silang nagtatalo, may isang aninong dahan-daang lumapit. Tahimik na naglakad si Lily at dumaan sa tabi ni Chimi. Napakurap si Chimi. Huminto si Lily at bahagyang ngumiti. Oh, ikaw ba si Chimi? Lalong nalito si Chimi. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang atmosfera. Isang nakakatakot na presensya ang tila bumalat kay Lily. Nawala ang kanyang karaniwang masayahing aura.
Nanlaki ang mga mata ni Chimmy habang nakatitig si Lily sa kanya ng walang emosyon. Napansin niyon ni Kentaro at Chimmy. At sabay silang pinagpawisan. Hindi maganda to. Ngumiti si Lily. Ngunit ang ngiting iyon ay mas nakakatakot kaysa sa galit. Base sa reaksyon mo, lumapit pa siya. Unti-unting natabunan ng kanyang anino si Chimmy. Ikaw pala ang Chimmy na yon. Tumilim ang kanyang tingin. May gusto akong sabihin sa'yo. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos ay diretsahan niyang sinabi, "Please apologize to Kentaro." Sabay na napasigaw sina Kentaro at Chimmy. Sinasabi niya ang eksaktong sinabi ni Dylan. Pasuray-suray na napaatras ang kasama ni Chimmy matapos ang matinding sagupaan. Lumayo ka, kinakabahan itong sabi. Ngunit mukhang hindi pa tapos si Lily. Matatag siyang tumayo sa gitna ng parke habang matalim ang tingin sa kanyang kalaban. Araw-araw, mabigat ang kanyang boses. Araw-araw kong naririnig ang mga reklamo ni Kentaro tungkol sa'yo. Isa pang hakbang ang kanyang inilapit. At sa isang biglaang pagsabog ng enerhiya, sumugod siya ng buong lakas. Mula kay Princess Chimmy. Sunod-sunod na tumama ang kanyang mga atake, dahilan para mawala ng balanse ang kalaban at tumilapon sa kalsada. Habang dumadaos-dos ito sa semento, natulala si Kentaro sa gilid. Halos hindi siya makapaniwala sa nangyayaring kaguluhan. Ngunit hindi pa rin tapos si Lily. Mabilis siyang tumayo at muling humarap sa kanyang target. Nanginginig sa galit ang kanyang kamao habang nakataas ito sa ere. Paano mo nagawa yan? Sigaw niya habang naglalagablab ang kanyang mga mata sa galit. Wala nang pag-asa ang mga park bench. Dahil sa sobrang galit ng dalawang dream partner, tuluyan ang naging digmaan ng buong parke. Why, you? Sigaw ni Dylan. Sa isang malakas na galaw, nahawakan niya si Lily at walang awang inihagis. Ngunit parang walang nangyari. Mabilis na tumayo si Lily. Take this. Agad naman niyang sinunggaban si Dylan at ibinato ito ng buong lakas. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang tahimik na parke ay naging parang isang disaster zone. Sa gitna ng plaza, halos hindi na makita ang kanilang galaw. Parang mga anino silang nagbabanggaan sa sobrang bilis. Sunod-sunod na naglalagpasan ang kanilang mga suntok habang ang bawat banggaan ay lumilikha ng malalakas na shockwave. Sa gitna ng kaguluhan, nanigas sina Kentaro at Chimmy. Pareho silang nakatulala habang pinapanood ang resulta ng sarili nilang mga desisyon. Napawisan ng malamig si Kentaro. Teka lang, nanlalaki ang kanyang mga mata. Hindi ba medyo sumusobra na ito? Samantala, hawak ni Chimmy ang kanyang ulo sa sobrang panik. Sinisira na nila ang buong parke. Umabot sa sukdulan ng magulong labanan ng dalawang dream partner hanggang sa tuluyan ng sumigaw si Kentaro mula sa gilid. Hey, tama na yan. Tigilan ninyo na ang pag-away. Nag-echo ang kanyang boses sa buong parke. Bagamat puro gasgas at gusot na ang itsura, napaatras si Dylan at napairap. Fine. Ngunit hindi agad nakalma si Chimmy. Tigilan ng pag-aaway, iritado niyang sagot. Sinamantala naman ni Lily ang sandaling katahimikan. Humakbang siya pasulong at itinuro ang dalawa. Kung ganoon, tumilim ang kanyang tingin. Mag-sorry kay Kentaro at Princess Chimmy ngayon din. Biglang bumagsak ang nakakailang nakatahimikan sa buong parke. Nanigas sina Kentaro at Chimmy. Mag-sorry, tulala na ulit ni Kentaro. Are you serious? Dagdag ni Chimmy habang hindi makapaniwala. Nagkatinginan silang dalawa, parehong may malamig na pawis sa noo. At agad ding umiwas ng tingin. Kahit matapos ang lahat ng nangyari, wala pa ring gustong maunang magpakumbaba. Pareho silang nagmatigas, parehong tumahimik, parehong naghintay na ang isa ang unang bumigay. Ngunit ang katahimikan ay tumagal lamang ng ilang segundo. Biglang kumunat ang noo ni Lily at Dylan. Parang hindi matanggap ng kanilang programming ang kawalan ng aksyon. At sa isang iglap, muling nagsalpukan ng kanilang mga kamao, lumikha ng malakas na shockwave na yumanig sa buong parke. Sabay na napasigaw sina Kentaro at Chimmy habang muling sumiklab ang robot war sa kanilang likuran. Doon tuluyang bumigay si Kentaro. Okay na, ako na ang magsosorry. Magsosorry ako ng maayos, kaya tama na kayo. Habang patuloy pa ring nagwawala ang dalawang dream partner sa likuran nila, tuluyan ng nilunok ni Kentaro ang kanyang pride. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at humakbang pasulong. Chimmy, marami akong gustong sabihin pero, una sa lahat, huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay yumuko ng buong buo. Tungkol doon sa sinabi ko tungkol sa outfit mo, pasensya na talaga. Nanatiling nakatayo si Chimmy. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang tahimik na nakatitig sa kanya. Pikit matang ipinagpatuloy ni Kentaro ang matagal ng kinikimkim na pagsisisi. Alam mo yung kasabihang masyado nang nagiging kampante kapag matagal nang magkasama. Napakamot siya sa ulo. Naging insensitive ako. At mali ako roon. Kaya sorry talaga. Pinagninilayan ko na rin ang lahat.
Sandaling natahimik ang paligid. Makalipas ang ilang segundo, nagsalita rin si Chimmy. Bakit? Napakurap si Kentaro. Ha? Bakit ka nag-so sorry? Tuluyan siyang natigilan. Ano bang ibig mong sabihin? Namula ang kanyang mukha habang sabik na sumagot. Siyempre dahil gusto kong makipag-ayos sa'yo. Itinuro pa niya ang nagkakagulong robot battle sa likuran nila. Hindi ba obvious naman? Napayuko si Chimmy. Isang komplikadong emosyon ang dumaan sa kanyang mukha. Pero, mahina niyang bulong. Tumingin si Chimmy sa kanya, bakas sa mukha ang halo ng lungkot at pagkadismaya. Mas gusto mo naman talaga ang isang ideal person kaysa sa akin, Kentaro. Kaya ka rin nag-sign up sa Dream Partner, hindi ba? Nanigas si Kentaro. Parang direktang tumama sa dibdib niya ang mga salitang iyon. Napayuko si Chimmy. Ayaw man niyang sabihin, inilabas niya rin sa wakas ang matagal na niyang kinatatakutan. Kahit magkaayos tayo, kung hindi naman ako ang ideal person mo, babalik lang tayo sa dati, hindi ba? Biglang sumagi sa isip niya ang mga alaala ng walang katapusang pagtatalo nila. Ang mga gabing pareho silang nakatalikod sa isa't isa. Ang mga araw na puro sama ng loob. Sa mga araw na puro away lang. Ipinihit niya ang tingin palayo. Sa sandaling iyon, mas mabigat pa ang sakit sa pagitan nilang dalawa kaysa sa kaguluhang dulot ng mga android. Napalunok si Kentaro. Chimmy. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong at iniunat ang kanyang kamay. Ngunit bago pa niya maabot si Chimmy, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong parke. Umabot na sa sukdulan ng labanan ng dalawang dream partner. Unti-unting hamupa ang alikabok, at mula rito ay lumabas si Lily. Punit-punit ang kanyang damit, sira ang kalahati ng kanyang mukha at kita na ang isang kumikinang na robotic eye. Phew! Sa wakas, tumigil na rin siya. Sa kanyang kamay ay nakabitin ang pugot na ulo ni Dylan. Kahit hiwalay na sa katawan, pilit pa rin itong nagsalita. Princess, patawarin ninyo ako. No! Dylan, sigaw ni Chimmy. Oh my gosh, dagdag naman ni Kentaro. Parang walang halaga na ibinato ni Lily ang ulo ni Dylan sa semento. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang humarap kay Chimmy. Naglangit-ngit ang kanyang mga metal na kamao. Ngayon naman, malamig ang kanyang boses. Chimmy, ikaw na ang susunod. Nanigas si Chimmy sa takot. Tuluyan nang nawawala sa kontrol ang sitwasyon. Lily, anong ginagawa mo? Sigaw ni Kentaro. Bitawan mo si Chimmy. Sumasobra ka na. Ngunit tila hindi na ito naririnig ni Lily. Dahan-dahan siyang lumingon, suot ang isang nakakakilabot na ngiti. Sumusobra. Sa isang kamay, sinunggaban niya si Chimmy sa kwelyo at walang kahirap-hirap na inangat ito mula sa lupa. Hirap na hirap makahinga si Chimmy habang nakabitin sa ere. Kumikislap ang mga mata ni Lily sa tila sirang programming. Ngayon, malamig ang kanyang boses. Mag-sorry ka sa kanya. Humigpit pa ang kanyang hawak. Kung hindi, matutulad ka sa android na yon. Napatingin si Kentaro sa pugot na ulo ni Dylan sa gilid. Biglang bumagsak ang sikmura niya. May mali, sobrang mali. Mukhang nagmamalfunction na rin si Lily. Ngunit hindi niya yon namamalayan. Sa isip niya, tama lang ang kanyang ginagawa. Ang babaeng ito, sabi niya habang nakatitig kay Chimmy. Ang taong paulit-ulit kang sinasaktan at pinapahirapan. Lalong tumalim ang kanyang tingin. Karapat-dapat niyang pagdusahan yon. Nanigas si Kentaro. Habang unti-unting nawawala sa kontrol si Lily, mas lumalaki rin ang panganib na may masamang mangyari anumang oras. Habang nakabitin pa rin si Chimmy sa kanyang mahigpit na hawak, desperado itong napatingin kay Kentaro. Nandito na ang ideal person mo, hindi ba? Pilit niyang sabi. Nanatiling nakatayo si Kentaro, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Patuloy si Lily. Kahit ano pa ang mangyari sa babaeng ito. Humigpit ang kanyang hawak kay Chimmy. Dapat masaya ka basta't kasama mo ako. Bumigat ang katahimikan. Malamig na pawis ang damaloy sa mukha ni Kentaro. Nanginginig ang kanyang mga labi habang pilit niyang binubuo ang sasabihin. Sa wakas, huminga siya ng malalim. At sinabi ang mga salitang kailangang marinig ni Lily. Pasensya na, Lily. Tumingin si Kentaro ng diretso kay Lily. Matigas ang kanyang ekspresyon habang pinipilit ilabas ang mga salitang alam niyang masasakit. Ang totoo, tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Hindi ako magiging masaya kasama ka. Nanigas si Lily. Lumaki ang kanyang kumikislap na robotic eye sa sobrang gulat. Ano, halos hindi niya maunawaan ang narinig. Hawak pa rin si Chimmy sa ere, pilit niyang pinoproseso ang sitwasyon. Pero, paulit-ulit mong sinasabi na napakahirap niyang pakisamahan. Nalito ang kanyang boses. Samantala, napakurap si Chimmy habang nakabitin pa rin sa kanyang hawak. Ngunit hindi umatras si Kentaro. Huminga siya ng malalim at sumigaw ng buong lakas. Oo, tama ka. Si Chimmy ang pinakamakulit, pinakanakakairita, at pinakamahirap pakisamahan na babaeng kilala ko.
Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa buong parke. At agad namang nanlaki ang mga mata ni Chimmy. Tuluyan siyang natulala sa sobrang pagkabigla at pagkainis. Sa lahat ng posibleng paraan para ipagtanggol siya. Hindi niya inaasahang iyon ang sasabihin ni Kentaro. Dahil sa tindi ng emosyon, tuluyan ang bumuhos ang lahat ng kinikimkim ni Kentaro. Palagi siyang bad mood nang walang dahilan halos kalahati ng buwan, sigaw niya. Tapos kapag nagda-diet siya, magagalit naman kapag hindi ako nag-uwi ng snacks. Nanlalaki ang mga mata ni Chimmy habang isa-isang inilalabas ni Kentaro ang lahat ng reklamo niya. At sobrang tagal niyang pumili ng o-orderin sa restaurant. Minsan mahigit 20 minuto akong naghihintay. Hindi rin niya nilalagyan ng load ang train pass niya, tapos maabala kami dahil naiipit siya sa ticket gate. Patuloy lang siya. At kung ano-anong hobby ang bigla niyang naiisip. Tapos ilang araw lang, sawa na agad. Itinuro pa niya ang sarili niya. Naalala mo yung soba making set? Ako pa ang napilitang magdala noon kahit ikaw ang may gusto. Isa-isang lumabas ang lahat ng nakakainis na ugali ni Chimmy. Lahat ng pagkukulang. Lahat ng dahilan kung bakit mahirap siyang pakisamahan. Ngunit nang umabot sa sukdulan ng kanyang rant, bigla siyang tumigil. Huminga siya ng malalim. At nagbago ang kanyang ekspresyon. Pero, natahimik ang buong parke. Parang hinihintay ng lahat ang susunod niyang sasabihin. Unti-unting nawala ang galit sa boses ni Kentaro. Sa halip, napalitan ito ng init at nostalgia. Pero, mahina niyang pagpapatuloy. Kasama rin siya sa mga panahong nagtatawanan kami habang pinag-uusapan ang kung sino-sinong tao. Napangiti siya ng bahagya. Kasama ko rin siyang maglakad kung saan-saan ng walang destinasyon. At kahit kapos kami sa pera, natutuloy pa rin kaming magbakasyon at sabay na nagpapanik sa gastos. Isang sunod-sunod na alaala ang bumalik sa kanya. Pati noong sabay kaming nagkatrangkaso at pareho naming akala mamamatay na kami. Habang nakikinig si Chimmy, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Ngayon niya lang napagtanto kung saan patungo ang lahat ng sinasabi ni Kentaro. Huminga siya ng malalim. At buong puso niyang sinabi ang pinakatotoong nararamdaman niya. Ang tanging taong kaya kong gawin ang lahat ng katangahang yan at pagtawanan pagkatapos. Saglit siyang tumingin kay Chimmy. Ay si Chimmy lang. Nanahimik ang buong parke. At sa wakas, malinaw na ang sagot na matagal nilang hinahanap. Buong puso nang nagsalita si Kentaro. Kaya please, Lily. Alam kong napaka-selfish ko matapos kitang i-order. Pero kahit ganun, huminga siya ng malalim. Walang makakapalit kay Chimmy. Sa gilid, tuluyang namula si Chimmy. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya. Ngunit para kay Lily, hindi iyon simpleng pagtanggi. Isa iyong system error. Nagsimulang kumislap at mag-glitch ang kanyang katawan. Ako, nanginginig ang kanyang boses. Matatalo, sa babaeng ito. Hindi matanggap ng kanyang programming ang realidad. Walang ganun. Sa bugso ng pagkawala ng kontrol, marahas niyang iwinasiwas ang kanyang braso. Tumilapon si Chimmy sa ere. Nanlaki ang mga mata ni Kentaro. At sa gitna ng kaguluhan, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ito ang reset button. Naalala niya ang masayang paliwanag ni Lily noong una silang nagkita. Sa huling sandali, sumugod si Kentaro ng buong lakas. Diretso siyang lumusob kay Lily at agad tinutukan ang kanyang target. Bago pa ito makagawa ng mas malaking gulo, mabilis niyang pinindot ang nakatagong reset button sa pisngi nito. Agad na tumigil ang pagwawala ni Lily. Ang galit niyang sigaw ay naputol at napalitan ng gulat na. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan. Nanigas siya sa kinatatayuan niya, nakatayo na parang manika habang nakapirmi ang blangkong ngiti sa kanyang mukha. Bumitiw ang kanyang kamay, dahilan para bumagsak si Chimmy kay Kentaro. Unti-unting hamupa ang kaguluhan habang sinalo ni Kentaro si Chimmy sa kanyang pagbagsak. Pareho silang napahandusay sa lupa, hingal na hingal at walang masabi matapos ang nakakapagod na pangyayari. Sa malapit, nakahandusay rin sina Lily at Dylan, tuluyang nakadeactivate at wala nang kakayahang gumalaw. Sa wakas, natapos na rin ang magulong insidenteng iyon. Hindi nagtagal, dumating ang mga awtoridad matapos makatanggap ng tawag mula sa mga kapitbahay na nakarinig ng matinding ingay mula sa parke. Huminto ang isang police car sa lugar at agad na lumapit ang mga pulis upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Ayos lang ba kayo? Sigaw ng isang opisyal habang papalapit. Sa pagdating ng mga pulis, tuluyan ng nakontrol ang sitwasyon at natapos na rin ang kakaibang gulong dulot ng dalawang dream partner. Habang nagbabantay ang mga pulis sa paligid, magkatabing nakaupo sina Kentaro at Chimmy sa isang park bench. Pareho silang tahimik, iniiwas ang tingin sa isa't isa habang pinoproseso ang kabaliwan ng mga nangyari. Makalipas ang ilang sandali, si Chimmy ang unang nagsalita. Hey! Agad namang napalingon si Kentaro, halatang kinakabahan ngunit may bahagyang pag-asa sa mukha. Yeah! Napayuko si Chimmy bago mahina siyang nagsalita.
Salamat sa pagligtas mo sa akin kanina. At hindi ko alam na ganun pala ang nararamdaman mo tungkol sa akin, Kentaro. Agad namang namula si Kentaro. Napakamot siya sa ulo at pilit na tumawa para itago ang hiya. Oh, well, alam mo na, haha. Ngunit biglang nag-iba ang tono ni Chimi. Pero, natigilan si Kentaro sa kinauupuan niya habang unti-unting nawawala ang ngiti sa kanyang mukha. Mukhang may gusto pa siyang sabihin. Mabilis na nawala ang malambot na mood ni Chimi at napalitan ito ng pamilyar na inis. Nakasimangot siyang tumingin kay Kentaro. Sandali lang, sabi niya. Bakit 5 beses mong binanggit yung mga nakakainis sa akin pero 4 lang yung magagandang bagay? Natulala si Kentaro. Ha? Seryoso ka ba? Binilang mo talaga? Sigaw niya. Hindi ko naman sinadya yun. Nagkataon lang. Pero hindi nagpatalo si Chimi. Nakapamaywang siyang huminga ng malalim. Hay nako, susubukan mo ng maging sweet pero lumalabas pa rin tunay mong ugali. Napaisip talaga ako ng yikes. Agad na pumutok ang pasensya ni Kentaro. Ayan mismo yung sinasabi ko, reklamo niya. At isa pa, hindi lang naman ikaw. Ang dami ko ring hindi gusto sa'yo. Ha? Anong sabi mo? Totoo naman. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang dapat sana'y emosyonal na pag-uusap ay nauwi na naman sa isa nilang klasikong sigawan. Tinanggap ni Chimi ang hamon ni Kentaro at agad gumanti ng sarili niyang listahan ng reklamo. Halos buong araw kang nakatutok sa phone mo, galit niyang sabi. Kapag kinakausap kita, puro oha at yeya lang ang sagot mo. Tahimik na nakaupo si Kentaro habang isa-isang binabato sa kanya ang kanyang mga kapalpakan. At simula nang magsama tayo, tinatamad ka ng mag-ahit, mabaho paa mo, bili ka ng bili ng kung ano-ano gaya ng PS7 Pro nang walang pasabi, at parang basurahan ang kwarto mo. Ngunit habang nagpapatuloy siya, unti-unting humina ang galit sa kanyang boses. Napakuyom si Chimi ng kamao at napayuko. Pero kahit ganun, nanginginig ang boses niya habang bumabalik sa isip niya ang mga simpleng alaalang magkasama sila. Yung walang ginagawa kung hindi tumambay sa kafe ng ilang oras, yung pagbili ng mumurahing frisbee tapos nasira rin agad sa parehong araw, yung panonood natin ng kung ano-anong movie sa Netflix na hindi ko man lang masabing maganda o pangit, at yung pagpipilit nating ubusin yung sablay na pagkain na tayo rin ang umorder. Namumuo na ang luha sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Kentaro. Pagkatapos ay sumigaw siya mula sa puso. Ikaw lang ang taong kaya kong gawin lahat ng katangahang yun kasama at ma-enjoy ko pa rin. Ikaw lang. Unti-unting hamupa ang sigawan at napalitan ng isang tahimik at mas komportableng katahimikan. Magkatabing nakaupo sa bench, napaiwas ang tingin si Chimi bago mahina siyang nagsalita. At saka, sorry rin, sa lahat. Sandaling nanahimik si Kentaro habang pinoproseso ang mga salitang iyon. Napayuko siya at napangiti ng bahagya. Ang tagal na nating magkasama, pero parang ang dami pa rin nating hindi alam tungkol sa isa't isa, ano? Huminga siya ng malalim. Pero siguro, bago pa maging masyadong seryoso ang usapan, agad na sinira ni Chimi ang mood. Pero seryoso, ha? Sabi niya habang nakasimangot. Talagang 5 nakakainis tapos 4 na maganda lang? Kailangan talagang 5 hanggang 4 ang score? Natigilan si Kentaro at wala nang maisagot. Sa ilalim ng maulap na kalangitan, magkatabi silang naupo habang unti-unting bumabalik ang dating pakiramdam sa pagitan nila. Marahil, hindi naman dahil hindi sila bagay sa isa't isa. Marahil, naging masyado lang silang kampante sa pagiging magkalapit. At habang tumatagal, nakalimutan nilang patuloy na kilalanin at unawain ang isa't isa. Napaisip si Kentaro sa mga sinabi ni Chimi. Hinaplos niya ang kanyang baba at tumango ng bahagya. Guess mag-aahit na nga ako, bulong niya. Pero hindi pa pala tapos si Chimi. Dahil sa newfound honesty sa pagitan nila, napaiwas siya ng tingin habang unti-unting namumula ang kanyang pisngi. At saka, may isa pa akong gustong sabihin. Napalingon si Kentaro, nagtataka. Nag-atubili si Chimi sandali bago tuluyang maglakas loob. Sa totoo lang, gusto ko rin naman na kino-compliment mo yung mga outfit ko paminsan-minsan. Natulala si Kentaro. Ha, hindi siya makapaniwala sa narinig. Pero lagi kang umaarte na ayaw mo kapag ginagawa ko yon. Biglang natarante si Chimi. Alam ko, pero mabilis niyang depensa. Kahit ganun, sa loob-loob ko, natutuwa naman talaga ako. Lalong namula ang kanyang mukha habang tuluyang nawawala ang composure niya. Alam ko namang nakakainis ako, sabi niya habang tumatalikod dahil sa hiya. At, sorry talaga. Nakinig si Kentaro sa mahiyain niyang pag-amin at unti-unting napalitan ng isang malambot na ngiti ang kanyang gulat na ekspresyon. Sa tabi niya, nakasimangot pa rin si Chimi habang pilit na iniiwas ang tingin dahil sa sobrang hiya. Pagkatapos, nang walang anumang babala, dahan-daang inabot ni Kentaro ang kanyang kamay at hinawakan ito. Agad na namula si Chimi. Ha?
Anong ginagawa mo? Nauutal niyang sabi habang nagpapanik. Bakit bigla kang ganyan? Ngunit natawa lamang si Kentaro. Gahaha, wala namang masama kung gawin natin to paminsan-minsan, di ba? Magkahawak kamay silang naupo sa ilalim ng maulap na kalangitan. Sa sandaling iyon, isang simpleng katotohanan ang malinaw na tumatak sa kanilang dalawa. Hindi sila perpekto. Madalas silang mag-away, magkasakitan ng salita, at malayo sila sa larawan ng isang ideal couple. Hindi rin sila ang ideal person ng isa't isa. Ngunit habang bumabalik sa kanilang alaala ang lahat ng masasaya, nakakatawa, at ordinaryong sandaling pinagsaluhan nila sa paglipas ng mga taon, unti-unting nabuo ang isang mas mahalagang realization. Hindi nila kailangang maging perpekto para sa isa't isa. At marahil, dahil hindi sila perpekto, mas pinipili nilang manatili sa tabi ng isa't isa araw-araw. Habang magkahawak kamay silang nakaupo sa ilalim ng mga punong sumasabay sa hangin, naalala ni Kentaro ang sinabi ni Chimi kanina. Huminga siya ng malalim bago sumulyap sa kanya na may ngiti. By the way, sabi niya, bagay sa'yo yung jacket mo. Agad na nanlaki ang mga mata ni Chimi. Sa sobrang hiya, namula siya hanggang tainga. Halos manginig ang mukha niya habang mas mahigpit niyang pinisil ang kamay ni Kentaro. Shut up. Hindi ngayon, sigaw niya, desperadong tinatago ang kanyang pamumula. Napatawa na lang si Kentaro. At kahit na patuloy silang nag-aaway, nagtatalo, at nagbabangayan sa mga pinakamaliit na bagay. May isang katotohanang hindi nagbago. Masaya ang bawat araw. Hindi sila ang ideal person ng isa't isa. Hindi sila perpektong magkasintahan. Pero marahil, yun mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng relasyon nila. Dahil sa huli, hindi nila pinili ang isang perpektong pantasya. Pinili nila ang isa't isa.